Iba na to dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao, ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Death threats ang binitiwang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi ito dapat palagpasin. Ito ang binigyang diin ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa mambabatas, ito ang dahilan kaya naghain na siya ng reklamong online grave threats laban sa dating punong ehekutibo. Nag-ugat ang pahayag ng dating Pangulo sa pagkwestiyon ni Representative Castro sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito doon sa criticism. Samantala, ipinagtanggol naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang ama kasunod ng paghahain ng reklamo ni Representative Castro. Giit nito bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Mas matitinding kritisismo rin anya ang tinanggap ng dating presidente, subalit hindi nagsampa ng kaso laban sa kaninuman. Sa huli, binigyang diin itong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedya, lalo na't marami siyang alam sa mga kaliwang party list representatives. Patuloy naman ang multi-sectoral group sa panawagang i-abolish na ang confidential funds ng civilian agencies para sa susunod na taon. Kabilang na ang bilyong-bilyong pisong halaga ng confidential funds sa ilalim ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture. 4.5 billion pesos ang confidential fund ni President Marcos. Anong karapatan niya? Anong karapatan niya na magkaroon ng confidential fund? Kailangan niya na mag-surveillance, kailangan niya mag-intelligence. Utusan mong AFP, utusan mo PNP, NBI at iba pa na mga military or PNP bodies mo dyan. Anila, tinututulan nila ang lihim na paggamit ng pondo na hindi dumadaan sa regular na audit ng Commission on Audit o COA. Panawagan ng mga ito, ilaan ng bilyong-bilyong pisong pondo sa social services gaya ng kalusugan, edukasyon, benepisyo ng mga guro, health workers at iba pa. Tinanggal na ng House of Representatives ang alokasyon ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa taong 2024 na nagkakahalaga ng 1.23 billion pesos. Gayunman, dadaan pa rin ito sa bicameral deliberations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.